Magandang araw muli kapatid. Ngayon ay nasa part 2 na tayo ng Relaxing Bible Stories. Halina at manalangin tayo. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng awa at grasya. Salamat po sa oras na ito na kinasihan niyo po kami ng banal na Espiritu Santo para maunawaan at pagbulay-bulayan ang inyong mga kwento sa Biblia. Ama, ilagay niyo po ito sa aming puso't isipan at nawa ay pagkunan namin ng lakas, inspirasyon para magpatuloy sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Genesis chapter 21. Ang pagsilang ni Isaac. Ngayon, inalala ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sarah at nanganak ng lalaki kahit matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. Pinangalanan ni Abraham ang sanggol na Isaac. Nang 8 araw na ang sanggol, tinuli siya ni Abraham ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos. Nang ipinanganak si Isaac, 100 taong gulang na si Abraham. Sinabi ni Sarah, "Pinatawa ako ng Diyos at kahit sinong makarinig ng tungkol sa nangyari sa akin ay matatawa rin. Sino kaya ang makapagsasabi kay Abraham na makakapagpasuso pa ako ng sanggol, pero nagkaanak pa ako kahit matanda na siya?" Lumaki si Isaac at ng araw na naawat na siya sa pagsuso sa kanyang ina, nagdaos si Abraham ng isang malaking handaan. Pinalaya si Hagar at si Ishmael. Isang araw nakita ni Sarah na tinutokso ni Ishmael si Isaac. Si Ishmael ay anak ni Abraham kay Hagar na Ehipsyo. Kaya sinabi ni Sarah kay Abraham, "Palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya." Dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham dahil anak din niya si Ishmael. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, "Hindi mo dapat ikalungkot ang tungkol kay Ishmael at kay Hagar. Sundin mo ang sinabi ni Sarah, dahil kay Isaac magmumula ang mga lahi na aking ipinangako. At tungkol naman kay Ishmael, bibigyan ko rin siya ng maraming lahi at magiging isang bansa rin sila, dahil anak mo rin siya." Kinabukasan, maagang kumuha si Abraham ng pagkain at tubig na nakalagay sa sisidlang balat at inilagay niya ito sa balikat ni Hagar. Pagkatapos, umalis si Hagar kasama ang kanyang anak. Naglakbay sila sa ilang ng Beersheba na hindi alam kung saan sila pupunta. Nang naubos na ang kanilang tubig, iniwan niya ang anak niya sa ilalim ng isa sa mga mababang punong kahoy at lumakad siya na may layong mga 100 metro mula sa kanyang anak. Doon siya umupo at umiiyak na nagsabi sa kanyang sarili, "Hindi ko matitiis na pagmasdan ang kamatayan ng anak ko." Ngayon, narinig ng Diyos ang iyak ng bata. Kaya sinabi ng anghel ng Diyos kay Hagar mula roon sa langit, "Ano ang gumugulo sa iyo, Hagar? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng anak mo. Tumayo ka at ibangon mo ang bata. Dahil gagawin kong malaking bansa ang kanyang mga lahi." Pagkatapos, may ipinakita ang Diyos sa kanya na isang balon. Pumunta siya roon at nilagyan ng tubig ang sisidlan niya. Pagkatapos, pinainom niya ang kanyang anak. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ishmael hanggang lumaki ito. Doon siya tumira sa ilang ng paraan at naging isa siyang mahusay na mamamana. Dumating ang panahon na pinapag-asawa siya ng kanyang ina sa isang Ehipsyo. Genesis chapter 22. Inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya, "Dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at pumunta kayo sa lupain ng Moriah.
Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog." Kinabukasan maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, "Dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno, dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad." Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at siya ang nagdala ng itak at sulo. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, "Ama." Sumagot si Abraham, "Bakit anak?" Nagtanong si Isaac, "May dala po tayong sulo at panggatong pero nasaan po ang tupa na ihahandog?" Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog." At nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, iginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak at nang papatay na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. "Abraham! Abraham!" Sumagot si Abraham, "Narito po ako." Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak." Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Naglalaan ang Panginoon. Ito ang pinagbula ng kasabihang sa bundok ng Panginoon may inilalaan siya. Muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. Sinabi niya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong mga lahi, papapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin." Pagkatapos nito, pinilikan nila Abraham at Isaac ang kanilang mga alipin at bumalik sila sa Beersheba at doon na nanirahan. Genesis chapter 27. Binasbasan ni Isaac si Jacob. Matandang-matanda na si Isaac at halos hindi na makakita. Isang araw, tinawag niya ang panganay niyang anak na si Iso. Sinabi niya, "Anak." Sumagot si Iso, "Narito po ako, ama." Sinabi ni Isaac, "Matanda na ako at hindi magtatagal ay mamamatay na ako. Mabuti pang kunin mo ang pana mo. Punta ka sa bukid at mangaso ka para sa akin. Pagkatapos, ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain at dalhin mo agad ito para makakain ako. At babasbasan kita bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca habang kausap ni Isaac si Iso. Kaya nang pumunta si Iso sa bukid para mangaso, kinausap ni Rebecca ang anak niyang si Jacob. "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Iso na mangaso at agad siyang ipagluto ng paborito niyang pagkain. Sapagkat bago raw siya mamatay, babasbasan niya si Iso sa presensya ng Panginoon. Kaya anak, sundin mo ang iuutos ko sa iyo. Pumunta ka sa mga hayop natin at kumuha ka ng 2 matabang batang kambing at ipagluluto ko ang iyong ama ng paborito niyang pagkain. Pagkatapos, dalhin mo ito sa kanya para basbasan kanya bago siya mamatay." Pero sinabi ni Jacob sa kanyang ina,
Alam naman po ninyo na balbon si Iso at ako na may hindi. Baka hawakan po ako ni Ama at malaman niyang niloloko ko lang siya at sumpain po niya ako sa halip na basbasan. Sumagot si Rebecca, "Anak, ako ang mananagot kung susumpain ka niya. Basta gawin mo lang ang iniuutos ko sa iyo. Lumakad ka na at dalhan mo ako ng kambing." Kaya kumuha si Jacob ng 2 kambing at dinala niya sa kanyang ina. At niluto ni Rebecca ang paboritong pagkain ni Isaac. Pagkatapos, kinuha niya ang pinakamagandang damit ni Iso na nasa bahay nila at ipinasuot kay Jacob. Nilagyan niya ng balat ng kambing ang braso ni Jacob, pati ang leeg nito na hindi balbon. Pagkatapos, ibinigay niya kay Jacob ang pagkain at ang tinapay na niluto niya. Dinala iyon ni Jacob sa kanyang ama at sinabi, "Ama," sinabi ni Isaac, "Sino ka ba, anak ko?" Sumagot si Jacob, "Ako po si Iso, ang panganay niyong anak. Nagawa ko na po ang iniutos ninyo sa akin. Bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para mabasbasan niyo po ako." Sinabi ni Isaac, "Anak, paano mo ito nahuli agad?" Sumagot si Jacob, "Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos." Sinabi ni Isaac, "Lumapit ka sa akin, anak ko, para mahawakan kita kung ikaw nga talaga si Iso." Kaya lumapit si Jacob at hinawakan siya ng kanyang ama at sinabi, "Ang boses mo ay parang kay Jacob, pero ang braso mo ay parang kay Iso." Hindi nakilala ni Isaac si Jacob dahil ang braso niya ay balbon din katulad ng kay Iso. Bago niya basbasan si Jacob, nagtanong pa siya, "Ikaw ba talaga si Iso?" Sumagot si Jacob, "Opo, ako nga po." Sinabi ni Isaac, "Sige nga, dalhin mo rito ang niluto mo mula sa pinangaso mo, at pagkatapos kong kumain ay babasbasan kita." Kaya't binigyan siya ni Jacob ng makakain at may inom, at kumain siya at uminom. Pagkatapos, sinabi ni Isaac sa kanya, "Lumapit ka sa akin, anak, at hagkan mo ako." Lumapit si Jacob sa kanya at hinagkan ng kanyang ama. Nang maamoy ni Isaac ang damit nito, pinasbasan niya agad si Jacob na nagsasabi, "Ang amoy ng aking anak ay katulad ng amoy ng bukid na binasbasan ng Panginoon. Naway bigyan ka ng Diyos ng lupaing masagana ang ani na palaging may hamog na biyaya niya, para maging sagana ang pagkain at katas ng inumin mo. Naway magpasakop at maglingkod sa iyo ang maraming tao. Naway maghari ka sa mga kamag-anak mo at magpasakop sila sa iyo. Naway ang sumusumpa sa iyo ay susumpain din, at ang magpapala sa iyo ay pagpapalain din." Nagmakaawa si Iso na basbasan din siya. Pagkatapos basbasan ni Isaac si Jacob, lumakad agad si Jacob. Kaalis lang niya nang dumating naman agad si Iso mula sa pangangaso. Nagluto rin siya ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama. Sinabi niya, "Ama, bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para mabasbasan po ninyo ako." Nagtanong si Isaac sa kanya, "Sino ka?" Sumagot siya, "Ako po si Iso, ang panganay niyong anak." Nang marinig ito ni Isaac, nanginig siya at sinabi, "Sino kaya ang unang nangaso at nagdala rito sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kainin iyon nang dumating ka. Ibinigay ko na sa kanya ang aking basbas at hindi ko na iyon mababawi." Pagkarinig nito ni Iso, umiyak siya ng labis. Sinabi niya, "Ama, basbasan niyo rin po ako." Pero sumagot si Isaac, "Niloko ako ng nakababatang kapatid mo at nakuha na niya ang basbas ko na para sana sa iyo." Sinabi ni Iso, "Pangalawang beses na ito na niloko niya ako, kaya pala Jacob ang pangalan niya. Kinuha na niya ang karapatan ko bilang panganay at ngayon, kinuha pa niya ang basbas na para sa akin." Pagkatapos, nagtanong siya, "Ama, wala na po bang natitirang basbas na para sa akin?" Sumagot si Isaac, "Ginawa ko na siya na maging iyong amo at ginawa ko rin ang lahat ng kamag-anak niya na maging mga alipin niya. Ibinigay ko na sa kanya ang saganang pagkain at inumin, kaya ano pa ba ang maibibigay ko para sa iyo, anak?"
Nagmakaawa pa si Iso sa kanyang ama. "Ama, wala na po bang kahit isang basbas? Basbasan niyo rin po ako," at patuloy ang kanyang paghagulgol. Sinabi ni Isaac sa kanya, "Hindi aani ng sagana ang lupaing titirhan mo, at palagi itong walang hamog na biyaya ng Diyos. Palagi kang makikipaglaban at maglilingkod ka sa iyong kapatid. Pero kung lalaban ka sa kanya, makakalaya ka sa kanyang kapangyarihan." Kinapuotan ni Iso si Jacob dahil sa basbas na ibinigay ng kanyang ama kay Jacob. Sinabi ni Iso sa kanyang sarili, "Malapit nang mamatay si ama. Kapag namatay na siya, papatayin ko si Jacob." Pero nabalitaan ni Rebecca ang balak ni Iso, kaya ipinatawag niya si Jacob at sinabi, "Ang kuya mong si Iso ay balak kang patayin para mawala ang galit niya sa iyo. Kaya makinig ka sa sasabihin ko. Tumakas ka at pumunta sa Haran, doon sa kapatid kong si Laban. Doon ka muna hanggang mawala ang galit ng iyong kuya at makalimutan na niya ang iyong ginawa sa kanya. Ipapasundo na lang kita roon kapag hindi na siya galit sa iyo. Hindi ko hahayaang mawala kayong dalawa sa akin. Baka isang araw magpatayan kayo." Genesis chapter 32. Naghanda si Jacob sa pakikipagkita kay Iso. Habang naglalakbay si Jacob, sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Pagkakita ni Jacob sa kanila, sinabi niya, "Mga sundalo ito ng Diyos." Kaya pinangalanan niya ang lugar na iyon na Mahanaim. May mga inutusan si Jacob na mauna sa kanya para makipagkita sa kapatid niyang si Iso, roon sa lupain ng Seir, ang lugar na tinatawag ding Edom. Tinuruan niya sila kung ano ang sasabihin nila kay Iso. Sinabi ni Jacob, "Sabihin ninyo kay Iso na matagal akong nanirahan kay Laban at hindi pa ako nakakauwi hanggang ngayon. At sabihin ninyo sa kanya na may mga baka ako, asno, tupa, kambing at mga aliping lalaki at babae. Sabihin ninyo sa kanya na inutusan ko kayo para hilingin sa kanya na maging mabuti na sana ang pakikitungo niya sa akin." Pagbalik ng mga inutusan ni Jacob, sinabi nila, "Napuntahan na po namin si Iso at papunta na po siya rito para salubungin kayo. May kasama siyang 400 lalaki." Kinabahan si Jacob at hindi siya mapalagay, kaya hinati niya sa 2 grupo ang mga kasamahan niya, pati ang kanyang mga tupa, baka, kambing at kamelyo. Dahil naisip niya na kung sakaling dumating si Iso at lusubin ang isang grupo, makakatakas pa ang isang grupo. Nanalangin si Jacob, "Diyos ng aking lolo na si Abraham at Diyos ng aking ama na si Isaac, kayo po ang Panginoon na nagsabi sa akin na bumalik ako sa mga kamag-anak ko, doon po sa lupain kung saan ako isinilang at pagpapalain ninyo ako. Hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng lahat ng kabutihan at katapatan na ipinakita ninyo sa akin na inyong lingkod. Sapagkat nang tumawid ako noon sa Jordan, wala po akong ibang dala kundi tungkod lang. Pero ngayon ay may 2 na po akong grupo. Hinihiling ko po sa inyo na iligtas niyo ako sa kapatid kong si Iso. Natatakot po ako na baka pumunta siya rito at patayin kaming lahat, pati na ang mga asawa ko at mga anak nila. Pero nangako po kayo sa akin na pagpapalain niyo ako at pararamihin niyo ang aking mga lahi, katulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang." Kinagabihan, doon natulog si Jacob. Kinabukasan, pumili si Jacob ng mga hayop na ireregalo kay Iso. 200 babaeng kambing at 20 lalaking kambing, 200 babaeng tupa at 20 lalaking tupa, 30 inahing kamelyo, kasama pa ang kanilang mga bisiro, 40 babaeng baka at 10 toro, 20 babaeng asno at 10 lalaking asno. Ginawang 2 grupo ni Jacob ang mga hayop, at ang bawat grupo ay may aliping nagbabantay. Sinabihan niya ang kanyang mga alipin,
Mauna kayo sa akin at lumakad kayo na may pagitan ang bawat grupo. Sinabihan niya ang mga aliping nagbabantay sa naunang grupo. Kung makasalubong niyo si Iso at magtanong siya kung kanino kayong alipin at kung saan kayo pupunta, at kung kanino ang mga hayop na dala ninyo, sagutin ninyo siya na akin ang mga hayop na ito at regalo ko ito sa kanya. Sabihin din ninyo sa kanya na nakasunod ako sa inyo. Ganoon din ang sinabi niya sa ikalawa, sa ikatlo, at sa lahat ng aliping kasabay ng mga hayop. At pinaalalahanan niya ang mga ito na huwag kalimutang sabihin kay Iso na nakasunod siya sa hulihan. Sapagkat sinabi ni Jacob sa kanyang sarili, aalokin ko si Iso ng mga regalong ito na pinauna ko. At kung magkikita kami, baka sakaling patawarin niya ako. Kaya pinauna niya ang mga regalo niya, pero nagpaiwan siya noong gabing iyon doon sa tinutuluyan nila. May nakipagbuno kay Jacob sa Peniel. Nang gabing iyon, bumangon si Jacob at isinama ang dalawa niyang asawa, ang dalawang alipin niyang babae at ang 11 anak niya, at pinatawid sila sa ilog ng Habok. Ipinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-uumaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. At sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Sinabi ng tao, simula ngayon hindi na Jacob ang pangalan mo kundi Israel na dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Nagtanong din si Jacob sa kanya, sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo. Pero sumagot ang tao, huwag mo nang itanong ang pangalan ko. Pagkatapos, binasbasan niya si Jacob doon. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Peniel. Dahil sinabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos, pero buhay pa rin ako. Sumisikat na ang araw nang umalis si Jacob sa Peniel. Pipilay-pilay siya dahil nalinsad ang buto niya sa balakang. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ang mga Israelita ay hindi kumakain ng litid sa magkatapat na buto sa balakang ng hayop, sapagkat sa bahaging iyon pinisil ng Diyos si Jacob. Genesis chapter 33. Ang pagkikita ni Iso at ni Jacob. Nang tumanaw si Jacob, nakita niya si Iso na paparating kasama ang 400 lalaki. Kaya pinasama niya ang mga anak niya sa kani-kanilang ina. At pag-alis nila, pinauna niya ang 2 aliping babae at ang mga anak nila. Sumunod si Leah at ang mga anak niya, at si Raquel at ang anak niyang si Jose. Si Jacob ay nasa unahan nilang lahat at halos ilang beses siyang yumukod habang papalapit siya sa kanyang kapatid. Pero tumakbo si Iso para salubungin siya. Niyakap siya ni Iso at hinagkan. At umiyak silang dalawa. Nang makita ni Iso ang mga babae at ang mga bata, tinanong niya si Jacob, sino ang mga kasama mong iyan? Sumagot si Jacob, sila ang aking mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos dahil sa kanyang awa. Lumapit agad kay Iso ang 2 alipin na babae at ang mga anak nila, at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. Sumunod din si Leah at ang mga anak niya at yumukod. Ang huling lumapit at yumukod ay si Jose at ang ina niyang si Raquel. Nagtanong pa si Iso kay Jacob, ano ba ang ibig sabihin ng mga grupo ng hayop na nasa lubong ko? Sinabi ni Jacob, regalo ko iyon sa iyo para tanggapin mo ako. Pero sumagot si Iso, marami na ang ari-arian ko kaya sa iyo na lang yun. Pero nagpumilit si Jacob, sige na, tanggapin mo na yun. Kung totoong pinatawad mo na ako,
Tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo, sapagkat nang makita ko ang mukha mo at matama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na ring nakita ang mukha ng Diyos. Tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo dahil napakabuti ng Diyos sa akin at hindi ako nagkulang sa mga pangangailangan ko. Pinilit ni Jacob si Iso hanggang tanggapin na ni Iso ang mga regalo niya. Pagkatapos, sinabi ni Iso, "Halika na, sabay na tayong umalis." Pero sumagot si Jacob, "Alam mong mabagal maglakad ang mga bata at kailangan kong alagaan ng mabuti ang mga hayop na nagpapasuso. Kung pipilitin natin ang mga hayop na maglakad sa buong araw, baka mamatay sila. Ang mabuti pa, mauna ka na lang sa amin. Susunod kami sa iyo ayon sa bilis ng mga bata at ng mga hayop na kasabay namin. Doon na lang tayo magkita sa Seir." Sinabi ni Iso, "Kung ganon, ipapaiwan ko na lang ang iba kong mga tauhan sa iyo." Sumagot si Jacob, "Hindi na kailangan. Ang mahalaga, pinatawad mo na ako." Kaya, bumalik na lang si Iso sa Seir ng mismong araw na yon. Pero si Jacob ay pumunta sa Sukot. Pagdating nila roon, gumawa si Jacob ng tirahan at ginawaan din niya ng silungan ang mga hayop niya. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Sukot. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa Kanaan mula sa Padan Aram na walang masamang nangyari sa kanila. Nakarating sila sa lungsod na pagmamayari ni Shechem. Nagpatayo sila ng mga tolda nila malapit sa lungsod. Ang lupaing pinagtayuan nila ng mga tolda ay binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa halagang 100 pirasong pilak. Si Hamor ay ama ni Shechem. Gumawa si Jacob ng altar na pinangalanan niyang El Elohi Israel. Genesis chapter 35. Binasbasan ng Diyos si Jacob sa Bethel. Ngayon, sinabi ng Diyos kay Jacob, "Maghanda ka. Pumunta ka sa Bethel at doon manirahan. Gumawa ka roon ng altar para sa akin, ang Diyos na nagpakita sa iyo nang tumakas ka sa kapatid mong si Iso." Kaya sinabi ni Jacob sa sambahayan niya at sa lahat ng kasama niya, "Itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosan ninyo. Maging malinis kayo at magbihis ng damit bilang simbolo ng bago at malinis na buhay. Pagkatapos, pupunta tayo sa Bethel at gagawa ako roon ng altar para sumamba sa Diyos na tumulong sa akin noong nasa kahirapan ako at aking kasama kahit saan ako pumaroon." Kaya ibinigay nila kay Jacob ang mga Diyos-Diyosan nila pati na ang mga hikaw nila na ginagamit bilang anting-anting. Ibinaon ni Jacob ang lahat ng ito sa ilalim ng punong kahoy na terebinto malapit sa Shechem. Nang umalis na si Jacob, pinagharian ng takot mula sa Diyos ang mga tao sa palibot ng mga bayan, kaya hindi sila lumusob at hindi nila hinabol si Jacob. Nakarating si Jacob at ang mga kasama niya sa Luz, na tinatawag ding Bethel, doon sa Kanaan. Gumawa siya roon ng altar. Tinawag niya ang lugar na iyon na El Bethel, dahil nagpakita sa kanya roon ang Diyos nang tumakas siya sa kanyang kapatid na si Iso. Namatay si Deborah na tagapag-alaga ni Rebecca, kaya inilibing siya sa ilalim ng punong kahoy na terebinto na nasa paanan ng Bethel. Tinawag iyon na punong kahoy na Alon Bakut. Nang umuwi si Jacob mula sa Padan Aram, muling nagpakita ang Diyos sa kanya at binasbasan siya. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Jacob ang pangalan mo, pero mula ngayon hindi ka na tatawaging Jacob, kundi Israel na." Kaya naging Israel ang pangalan ni Jacob. Sinabi pa ng Diyos sa kanya, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak. Magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa, at magiging hari ang iba mong mga lahi. Ang lupain na ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko rin sa iyo at sa mga lahi mo." Pagkatapos, umalis ang Diyos sa lugar na iyon kung saan nakipag-usap siya kay Jacob at nagtayo roon si Jacob ng batong alaala. Binuhusan niya agad ng alak at langis ang bato para maging banal.
Pinangalanan niya ang lugar na iyon na Bethel. Genesis chapter 37. Si Jose at ang kanyang mga kapatid. Nagpaiwan si Jacob para manirahan sa Kanaan, ang lupaing tinitirhan din dati ng kanyang ama. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Nang 17 taong gulang si Jose, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Bilha at ni Zilpa, na mga asawa ng kanyang ama. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang ama ang masasamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak dahil matanda na siya nang isilang si Jose. Kaya itinahi niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Pero nang napansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Jose at sinabihan ito ng masasakit na salita. Isang gabi, nananaginip si Jose. Nang isalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya, sapagkat ito ang isinalaysay niya. Nanaginip ako na habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay, bigla na lang tumayo ang ibinigkis ko at pinaikutan ito ng inyong mga ibinigkis na uhay na nakayuko. Sinabi ng kanyang mga kapatid, "Ano? Magiging hari ka at mangunguna sa amin?" Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling nanaginip si Jose at isinalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, "Nanaginip ako ulit na nakita ko ang araw, ang buwan, at ang 11 bituin na yumuyuko sa akin." Isinalaysay din ni Jose ang panaginip niya sa kanyang ama, pero nagalit din ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya, "Ano ang ibig mong sabihin na kami ng iyong ina at ng mga kapatid mo ay yuyuko sa iyo?" Nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya, pero si Jacob ay sinarili na lamang ang bagay na ito. Ipinagbili si Jose ng kanyang mga kapatid. Isang araw, pumunta ang mga kapatid ni Jose sa Shechem para magbantay ng mga hayop ng kanilang ama. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ang mga kapatid mo ay naroon sa Shechem na nagpapastol ng mga hayop. Pumunta ka roon at tingnan mo kung maayos ang kalagayan ng mga kapatid mo at ng mga hayop. Bumalik ka agad at sabihin sa akin." Sumagot si Jose, "Opo, ama." Kaya mula sa lambak ng Hebron, pumunta si Jose sa Shechem. Nang naroon na siyang pagala-gala sa bukid, may lalaking nagtanong sa kanya kung ano ang hinahanap niya. Sumagot siya, "Hinahanap ko po ang mga kapatid ko. Alam niyo po ba kung saan sila nagpapastol?" Sinabi ng lalaki, "Wala na sila rito. Narinig kong pupunta raw sila sa Dotan." Kaya sinundan sila roon ni Jose at nakita niya sila sa Dotan. Malayo pa si Jose ay nakita na siya ng mga kapatid niya at bago pa siya makarating, binalak na nila na patayin siya. Sinabi nila, "Paparating na ang mapanaginipin. Halika kayo, patayin natin siya at ihulog sa isa sa mga balon dito. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mabangis na hayop. Tingnan nga natin kung magkakatotoo ang mga panaginip niya." Nang marinig ni Ruben ang balak nila, pinagsikapan niyang iligtas si Jose. Sinabi niya, "Huwag na lang natin siyang patayin. Ihulog niyo na lang siya rito sa balon sa ilang. Pero huwag niyo siyang papatayin." Sinabi iyon ni Ruben dahil plano na niyang iligtas si Jose at ibalik sa kanilang ama. Kaya pagdating ni Jose, hinubad nila ang mahaba at magandang damit nito at inihulog sa balon na walang tubig. Habang kumakain sila, may natanaw silang mga mangangalakal na Ismaelitang nanggaling sa Gilead. Ang mga kamelyo nila ay may kargang mga sangkap, gamot at pabangong dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, "Ano ba ang makukuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin at ililihim ang kamatayan niya? Ang mabuti pa siguro, ipagbili natin siya sa mga Ismaelitang iyan. Huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya."
Pumayag ang mga kapatid ni Judah sa sinabi niya. Kaya pagdaan ng mga mangangalakal na Ismaelita, iniahon nila si Jose mula sa balon at ipinagbili nila sa halagang 20 pilak at dinala si Jose ng mga Ismaelita sa Ehipto. Nang bumalik si Ruben sa balon, wala na doon si Jose. Kaya pinunit niya ang kanyang damit sa lungkot. Pagkatapos, bumalik siya sa mga kapatid niya at sinabi, "Wala na doon ang nakababata nating kapatid. Paano na ako ngayon makakauwi roon kay ama?" Nagkatay sila ng kambing at isinawsaw sa dugo nito ang damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ang damit ni Jose sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ito. Tingnan po ninyong mabuti kung kay Jose po ito o hindi." Nakilala agad ni Jacob ang damit. Sinabi niya, "Sa kanya ito." Pinatay siya ng mabangis na hayop. Tiyak na niluray-luray siya ng hayop. Pinunit agad ni Jacob ang kanyang damit at nagdamit ng sako bilang pagluluksa. Nagluksa siya ng matagal sa pagkamatay ng kanyang anak. Inaliw siya ng lahat ng anak niya pero patuloy pa rin ang pagdadalamhati niya. Sinabi niya, "Hayaan niyo na lang ako. Mamamatay akong nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng anak ko." At nagpatuloy ang pagiyak niya dahil kay Jose. Genesis chapter 39. Si Jose at ang asawa ni Potiphar. Nang dinala na si Jose ng mga Ismaelita sa Ehipto, binili siya ni Potiphar na isa sa mga opisyal ng Faraon. Si Potiphar ay kapitan ng mga gwardya sa palasyo. Ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng amo niyang Ehipsyo na si Potiphar. Nakita ni Potiphar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. Ginawa niya ito na sarili niyang alipin at tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng lahat ng kanyang ari-arian. Mula ng panahong si Jose ang namamahala, binasbasan ng Panginoon ang sambahayan ni Potiphar na Ehipsyo at ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at bukirin. Ginawa ito ng Panginoon dahil kay Jose. Ipinagkatiwala ni Potiphar ang lahat kay Jose at wala na siyang ibang iniintindi maliban na lang sa pagpili ng kakainin niya. Gwapo si Jose at matipuno ang katawan. Hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo. Inakit niya si Jose para sumiping sa kanya, pero tumanggi si Jose. Sinabi niya sa babae, "Pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian, kaya hindi na po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambahayang ito. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat maliban lang sa inyo, dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksila ng amo ko at magkasala sa Diyos." Kahit araw-araw ang pangaakit ng babae kay Jose na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. Isang araw, pumasok si Jose sa bahay para magtrabaho. Nagkataon na wala kahit isang alipin sa loob ng bahay. Hinawakan siya sa damit ng asawa ng amo niya at sinabi, "Sipingan mo ako." Pero tumakbong palabas ng bahay si Jose at naiwan ang balabal niya na hawak ng babae. Nang makita ng babae na nakalabas si Jose at hawak niya ang balabal nito, tinawag niya ang kanyang mga alipin at sinabi, "Tingnan ninyo, dinalhan tayo rito ng asawa ko ng isang Hebreo para hamakin tayo. Alam niyo ba na pumasok siya sa silid ko para pagsamantalahan ako? Pero sumigaw ako. Kaya tumakbo siya palabas at naiwan niya ang kanyang balabal." Itinago ng babae ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang kanyang asawa. Isinalaysay niya agad sa asawa niya ang nangyari. Sinabi niya, "Ang Hebreong alipin na dinala mo rito ay gusto akong hamakin dahil pumasok siya sa silid ko para pagsamantalahan ako. Pero tumakbo siya palabas nang sumigaw ako
at naiwan pa nga ang kanyang balabal. Nang marinig ni Potiphar ang salaysay ng kanyang asawa tungkol sa ginawa ni Jose, galit na galit siya. Kaya ipinadakip niya si Jose at ipinasok sa bilangguan ng hari. Pero kahit nasa bilangguan si Jose, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. Kaya ipinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo at ang lahat ng gawain sa bilangguan. Hindi nag-aalala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na ipinagkatiwala niya kay Jose dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Genesis chapter 40. Ipinaliwanag ni Jose ang dalawang panaginip. Pagkatapos ng mga nangyaring ito, nagkasala sa Faraon ang pinuno ng mga taga-silbi niya ng alak at pinuno ng mga panadero. Lubhang nagalit ang hari sa dalawa niyang opisyal na ito. Kaya, ipinabilunggo niya ang mga ito sa bahay ng kapitan ng mga gwardya sa palasyo kung saan naroon din si Jose nakabilanggo. Si Jose ang katiwala ng kapitan ng mga gwardya na nag-aalaga sa kanila. Nagkasama sila ng matagal sa bilangguan. Isang gabi na naginip ang tagasilbi ng alak at ang panadero ng Faraon habang naroon sila sa bilangguan. Ang bawat isa sa kanila ay magkaiba ang panaginip at magkaiba rin ang kahulugan. Kinaumagahan, pagpunta ni Jose sa kanila, nakita niyang nanlulupaypay sila. Kaya, tinanong niya sila, "Bakit kayo malungkot?" Sumagot sila, "Nanaginip kasi kami pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito." Sinabi ni Jose, ang Diyos ang nagbibigay ng kaalaman sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip. Sige, sabihin niyo sa akin kung ano ang mga panaginip ninyo. Kaya, sinabi ng pinuno ng tagasilbi ng alak ang kanyang panaginip. Sinabi niya, na naginip ako na may isang puno ng ubas sa aking harapan at ito'y may 3 sanga. Tumubo ito, namulaklak at nahinog ang mga bunga. Nakahawak daw ako sa saro ng Faraon at pumitas ng ubas at piniga ko agad sa saro. Pagkatapos, ibinigay ko ang saro sa hari. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 sanga ay nangangahulugan ng 3 araw. Hindi matatapos ang 3 araw, palalabasin ka ng Faraon sa bilangguan at pababalikin ka sa trabaho mo bilang tagasilbi ng kanyang alak. Naway, alalahanin mo ako kapag nasa mabuti ka ng kalagayan. At bilang papapakita ng kabutihan mo sa akin, banggitin mo rin ako sa Faraon para matulungan mo ako na makalabas sa bilangguan. Sapagkat, ang totoo, sapilitan lang akong dinala rito mula sa lupain ng mga Hebreo. At kahit dito ay wala rin akong nagawang kasalanan para ibilanggo ako. Nang marinig ng pinuno ng mga panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip, isinalaysay din niya ang panaginip niya kay Jose. Sinabi niya na naginip din ako na may daladala ako sa ulo ko na 3 kaing na may mga laman na tinapay. Ang ibabaw ng kaing ay may laman na iba't ibang uri ng tinapay para sa Faraon, pero tinuka ito ng mga ibon. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 kaing ay nangangahulugan ng 3 araw. Hindi matatapos ang 3 araw, palalabasin ka ng Faraon sa bilangguan pero ipapapatay ka niya at ibibitin ang bangkay mo sa kahoy at tutukayin ito ng mga ibon. Dumating ang 3 araw at ito ay kaarawan ng Faraon. Kaya nagpahanda siya para sa lahat ng opisyal niya. Pinalabas niya sa bilangguan ang pinuno ng mga taga-silbi niya ng alak at ang pinuno ng mga panadero niya at pinaharap sa kanyang mga opisyal. Ibinalik niya ang pinuno ng mga taga-silbi ng alak sa kanyang trabaho, pero ipinapatay niya ang pinuno ng mga panadero at ibinitin ang bangkay nito sa puno. Nangyari lahat
ang sinabi ni Jose sa kanila. Pero hindi naalala ng pinuno ng mga tagasilbi ng alak si Jose. Genesis chapter 41. Ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng Faraon. Pagkalipas ng 2 taon, nanaginip ang Faraon na nakatayo siya sa pampang ng ilog ng Nilo. Sa kanyang panaginip, biglang may umahon na 7 maganda at matabang baka na kumakain ng damo. Maya-maya pa'y may umahon din na 7 pangit at payat na baka. Nilapitan ng 7 pangit at payat na baka ang 7 maganda at matabang baka at kinain. At nagising agad ang Faraon. Muling nakatulog ang Faraon at nanaginip na naman. Sa kanyang panaginip, nakakita siya ng 7 uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sanga. At sa sanga ring iyon, sumulpot ang 7 uhay na payat ang butil na natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. Kinain agad ng mapayat na uhay ang 7 matatabang uhay at nagising agad ang hari. Akala niya ay totoo iyon pero panaginip lang pala. Kinaumagahan, litong-lito ang isip ng Faraon tungkol sa mga panaginip niya. Kaya ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero at matatalinong tao sa Ehipto. Sinabi niya sa kanila ang mga panaginip niya, pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag kung ano ang kahulugan nito. Pagkatapos, lumapit ang pinuno ng mga tagasilbi niya ng alak at nagsabi, "Naalala ko na po ngayon ang mga kasalanan ko. Hindi po ba't nagalit kayo noon sa akin at sa pinuno ng mga panadero? At ipinakulong niyo po kami sa bahay ng kapitan ng mga gwardya sa palasyo? Isang gabi noon, nanaginip kaming 2 at magkaiba po ang kahulugan ng panaginip namin. May kasama kami roon na binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga gwardya sa palasyo. Sinabi po namin sa kanya ang panaginip namin at ipinaliwanag niya sa amin ang kahulugan nito. Nagkatotoo ang sinabi niya tungkol sa amin. Pinabalik niyo po ako sa trabaho ko at ipinabitin ninyo sa puno ang bangkay ng kasama ko." Kaya ipinatawag ng Faraon si Jose at pinalabas siya agad sa bilangguan. Pagkatapos siyang gupitan ng atahitan, nagpalit siya ng damit at pumunta sa Faraon. Sinabi ng Faraon sa kanya, "Nanaginip ako pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. May nagsabi sa akin na marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip." Sumagot si Jose, "Hindi po ako, mahal na hari, kundi ang Diyos ang siyang magbibigay ng kahulugan ng mga panaginip ninyo para sa ikabubuti ninyo." Sinabi ng Faraon ang panaginip niya kay Jose. Sinabi niya na naginip ako na nakatayo ako sa pangpang ng ilog Nilo. Biglang may umahon na 7 maganda at matabang baka at kumain sila ng damo. Maya-maya pa'y may umahon ding 7 pangit at payat na baka. Wala pa akong nakitang baka sa buong Ehipto na ganoon kapangit. Kinain ng mga pangit at payat na baka ang 7 matatabang baka na unang nagsiahon. Pero pagkakain nila, hindi man lang halata na nakakain sila ng ganoon dahil ganoon pa rin sila kapapayat. At bigla akong nagising. Pero nakatulog ulit ako at nanaginip na naman. Nakakita ako ng 7 uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sanga. At sa sanga ring iyon, sumulpot din ang 7 uhay na payat ang butil at natuyo dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. At kinain ng mga payat na uhay ang 7 matatabang butil na uhay. Sinabi ko na ito sa mga salamangkero, pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag ng kahulugan nito. Sinabi ni Jose sa Faraon, "Mahal na hari, ang 2 panaginip po ninyo ay iisa lang ang kahulugan. Sa pamamagitan ng mga panaginip ninyo, ipinapahayag sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka at 7 matatabang uhay ay parehong 7 taon ang kahulugan. Ang 7 payat at pangit na baka at ang 7 payat na butil ng uhay
na pinatigas ng mainit na hangin na galing sa silangan ay nangangahulugan po ng 7 taong tagutom. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, mahal na Faraon, ipinapahayag sa inyo ng Diyos kung ano po ang kanyang gagawin. Sa loob po ng darating na 7 taon, magiging labis ang kasaganaan sa buong Ehipto. Pero susundan po agad ito ng 7 taon na tagutom at makakalimutan na ng mga tao ang naranasan nilang kasaganaan dahil ang tagutom ay nagdulot ng pinsala sa lupain ng Ehipto. Matinding tagutom po ang darating na parang hindi nakaranas ng kasaganaan ang lupain ng Ehipto. 2 beses po kayong nanaginip, mahal na Faraon, para malaman nyo na itinakda ng Diyos na mangyayari ito at malapit na itong mangyari. Kaya ngayon, mahal na Faraon, iminumungkahi ko po na dapat kayong pumili ng isang matalinong tao para mamahala sa lupain ng Ehipto. Maglagay din po kayo ng mga opisyal sa buong Ehipto para ihanda ang lugar na ito sa loob ng 7 taon na kasaganaan. Sa mga panahong iyon, ipaipon niyo rin po sa kanila ang lahat ng makokolekta ninyo galing sa mga ani at sa ilalim ng inyong pamamahala. Ipatago po ninyo sa kanila ang mga ani sa mga kamalig ng mga lungsod. Ang mga pagkain ito ay ilalaan para sa mga tao kapag dumating na ang 7 taong tagutom sa Ehipto para hindi sila magutom. Ginawang tagapamahala si Jose sa Ehipto. Nagustuhan ng hari at ng kanyang mga opisyal ang mungkahi ni Jose. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, wala na tayo makikita pang ibang tao na kagaya ni Jose na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya, sinabi ng Faraon kay Jose, sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo. Gagawin kita ngayon na tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto at susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko. Pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa sa iyo. Tinanggal agad ng Faraon ang kanyang singsing na pangtatak at isinuot sa daliri ni Jose. Pinasuotan niya si Jose ng espesyal na damit na gawa sa telang linen at pinasuotan ng gintong kwintas. Ipinagamit din niya kay Jose ang kanyang pangalawang karwahe at may mga tagapamalita na mauuna sa kanya na sumisigaw, "Lumuhod kayo sa gobernador." Kaya simula noon, naging gobernador si Jose sa buong lupain ng Ehipto. Sinabi pa ng Faraon kay Jose, "Ako ang hari dito sa Ehipto, pero walang sino man ang gagawa ng kahit ano rito sa Ehipto nang walang pahintulot mo." Pinangalanan niya si Jose ng Zaphnath-Paneah. Pinag-asawa rin niya si Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari mula sa lungsod ng On. Bilang gobernador, si Jose na ang namahala sa Ehipto. Si Jose ay 30 taong gulang pa lang nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Umalis siya sa palasyo at umikot sa buong Ehipto. Tunay ngang naging masagana ang ani sa loob ng 7 taong kasaganaan. At sa panahong iyon, pinaipon ni Jose ang lahat ng nakolekta galing sa mga ani. Ipinatago niya sa bawat lungsod ang mga ani na galing sa bukid sa palibot nito. Napakarami ng trigong naipon ni Jose, parang kasing dami ng buhangin sa tabing dagat. Itinigil lang niya ang pagtatakal nito dahil hindi na ito makayanang takalin. Bago dumating ang tagutom, ipinanganak ang 2 anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari ng lungsod ng On. Pinangalanan ni Jose ang panganay na Manase dahil ayon sa kanya, dahil sa tulong ng Diyos, nakalimutan ko ang mga paghihirap ko at ang aking pananabik sa sambahayan ng aking ama. Pinangalanan niya ang pangalawa niyang anak na Ephraim, sapagkat ayon sa kanya, dahil sa tulong ng Diyos, naging masagana ako sa lugar kung saan nakaranas ako ng mga paghihirap. Natapos na ang 7 taong kasaganaan sa Ehipto at nagsimula na ang 7 taong tagutom katulad ng sinabi ni Jose.
May tagutom sa iba't ibang lugar pero may pagkain sa buong Ehipto. Dumating ang panahon na naramdaman din ng mga taga-Ehipto ang tagutom. Kaya humingi sila ng pagkain sa hari. Sinabi ng hari sa kanila, "Pumunta kayo kay Jose dahil siya ang magsasabi sa inyo kung ano ang gagawin ninyo." Lumaganap ang tagutom kahit saan. At dahil sa matinding tagutom sa buong Ehipto, pinagbuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at pinagbilhan ng pagkain ang mga taga-Ehipto. Pumunta rin sa Ehipto ang halos lahat ng bansa para bumili ng pagkain kay Jose dahil matindi ang tagutom sa kanilang bansa. Genesis chapter 42. Pumunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Nang malaman ni Jacob na may ipinagbibiling pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa mga anak niyang lalaki, "Ano pa ang hinihintay ninyo? Nabalitaan ko na may ipinagbibili raw na pagkain sa Ehipto kaya pumunta kayo roon at bumili para hindi tayo mamatay sa gutom." Kaya lumakad ang 10 kapatid ni Jose sa Ehipto para bumili ng pagkain. Pero hindi ipinasama ni Jacob si Benjamin na nakababatang kapatid ni Jose dahil natatakot siya na baka may masamang mangyari sa kanya. Kaya pumunta ang mga anak ni Jacob sa Ehipto kasama ng mga taga-ibang lugar para bumili ng pagkain dahil laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, tungkulin ni Jose na pagbilhan ng pagkain ang lahat ng tao. Kaya pagdating ng mga kapatid niya, yumukod sila kay Jose bilang paggalang sa kanya. Pagkakita ni Jose sa kanila, nakilala niya agad ang mga ito, pero siya'y hindi nila nakilala. Hindi lang siya nagpalata na siya si Jose. Nagtanong siya sa kanila kung taga saan sila. Sumagot sila, "Taga Kanaan po kami at pumunta po kami rito para bumili ng pagkain." Naalala agad ni Jose ang panaginip niya tungkol sa kanila na naging dahilan kung bakit sila nagalit sa kanya. Kaya nagsalita siya ng masasakit na salita sa kanila. "Mga espiya kayo, pumunta kayo rito para tingnan kung ano ang kahinaan ng bansa namin." Sumagot sila, Hindi po kami espiya. Pumunta po kami rito para bumili ng pagkain. Magkakapatid po kaming lahat sa isang ama at nagsasabi po kami ng totoo. Hindi po kami espiya." Pero sinabi ni Jose, "Hindi ako naniniwala. Pumunta kayo rito para tingnan kung ano ang kahinaan ng bansa namin." Sumagot sila, 12 po kaming magkakapatid at isa lang po ang aming ama na naroon ngayon sa Kanaan. Ang bunso po namin ay naiwan sa kanya. Ang isa po naming kapatid ay wala na." Sinabi ni Jose, "Kagaya ng sinabi ko, mga espiya talaga kayo. Pero susubukan ko kayo kung totoo talaga ang mga sinasabi ninyo. Isinusumpa ko sa pangalan ng Faraon na hindi kayo makakaalis dito hanggat hindi ninyo maisasama ang bunsong kapatid nyo rito. Pauuwin ang isa sa inyo para kunin ng kapatid ninyo. Ang maiiwan sa inyo ay ikukulong hanggang sa mapatunayan ninyo ang sinasabi ninyo. Dahil kung hindi, talagang mga espiya nga kayo." At ipinakulong niya ang mga ito sa loob ng 3 araw. Sa 4 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Iginagalang ko ang Diyos, kaya bibigyan ko pa kayo ng pagkakataong mabuhay kung susundin lang ninyo ang iniuutos ko sa inyo. Kung nagsasabi kayo ng totoo, magpaiwan dito ang isa sa inyo at makakauwi kayo. At makakapagdala kayo ng pagkain para sa nagugutom ninyong pamilya. Pagkatapos, dalhin nyo rito ang bunsong kapatid ninyo para mapatunayan ko na hindi kayo nagsisinungaling at para hindi ko kayo ipapatay." At ginawa nila ito. Habang hindi pa sila nakakalis, sinabi nila sa isa't isa, "Mananagot tayo sa ginawa natin sa kapatid natin. Nakita natin ang paghihirap niya nang nagmamakaawa siya sa atin, pero hindi natin siya kinaawaan. Kaya ito ang dahilan kung bakit dumating ang mga paghihirap na ito sa atin." Sinabi ni Ruben, "Hindi ba't sinabi ko sa inyo noon na huwag ninyo siyang saktan?
Pero hindi kayo nakinig sa akin, kaya sinisingil na tayo ngayon sa kanyang pagkamatay. Hindi nila alam na naunawaan ni Jose ang usapan nila dahil habang nakikipag-usap siya sa kanila ay may tagapagpaliwanag siya. Lumayo muna si Jose sa kanila at umiyak, pero hindi nagtagal, bumalik siya at nakipag-usap sa kanila. Hiniwalay niya si Simeon sa kanila at ipinagapos sa kanilang harapan. Bumalik sa Kanaan ang mga kapatid ni Jose. Pagkatapos, iniutos ni Jose na punuin ng pagkain ang mga sako ng kanyang mga kapatid at ibalik sa mga sako nila ang kani-kanilang bayad at pabaunan sila ng kanilang mga pangailangan sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ang iniutos ni Jose. Isinakay agad ng mga kapatid ni Jose ang mga sako nila sa kanilang asno at umalis. Nang nagpalipas sila ng gabi sa isang lugar, isa sa kanila ang nagbukas ng sako niya para pakainin ang kanyang asno. Pagbukas niya, nakita niya roon ang perang ibinayad niya. Sumigaw siya sa kanyang mga kapatid. "Ibinalik ang ibinayad ko, nandito sa sako ko." Nanlupaypay silang lahat at kinabahan. Nagtanungan sila, ano kaya itong ginawa ng Diyos sa atin? Pagdating nila sa Kanaan, sinabi nila sa kanilang amang si Jacob ang lahat ng nangyari sa kanila. Sinabi nila kay Jacob, "Pinagsalitaan po kami ng masasakit ng gobernador ng Ehipto at pinagbintangan ng mga espiya raw po kami. Pero sinagot po namin siya na hindi kami espiya at nagsasabi kami ng totoo. Sinabi rin po namin na 12 kaming magkakapatid at isa lang ang aming ama. Sinabi rin namin na ang isa naming kapatid ay patay na at ang aming bunsong kapatid ay kasama po ninyo rito sa Kanaan. Pero ito po ang sinabi niya sa amin, susubukan ko kayo kung totoo ang sinasabi ninyo. Magpaiwan dito ang isa sa inyo at umuwi kayo na may dalang pagkain para sa mga pamilya ninyong nagugutom. Pero dalhin ninyo rito ang bunsong kapatid ninyo para malaman ko na mga tapat kayong tao at hindi kayo espiya. Pagkatapos, ibabalik ko sa inyo ang kapatid ninyong si Simeon at papayagan ko na kayo na pumaroot pa rito sa Ehipto." Nang ibinuhos na nila ang laman ng kanilang mga sako, nakita nila roon sa mga sako nila ang perang ibinayad nila. Nang makita ito ng kanilang ama, kinabahan silang lahat. Sinabi ni Jacob sa kanila, "Gusto ba ninyong mawalan ako ng mga anak? Wala na si Jose, wala na si Simeon at ngayon gusto naman ninyong kunin si Benjamin? Hirap na ako." Sinabi ni Ruben, "Ama, ako po ang bahala sa kanya. Patayin po ninyo ang 2 kong anak na lalaki kung hindi ko po siya maibabalik sa inyo." Pero sumagot si Jacob, "Hindi ako papayag na isama ninyo ang anak ko. Namatay na ang kapatid niya at siya na lang ang naiwan. Baka may masama pang mangyari sa kanya sa daan. At sa katandaan kong ito, ikamamatay ko ang sobrang kalungkutan." Genesis chapter 43. Bumalik sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Lumala ang tagutom sa Kanaan. Naubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkaing binili nila sa Ehipto. Kaya, inutusan ni Jacob ang mga anak niya. "Bumalik kayo roon sa Ehipto at bumili ng kahit kaunting pagkain." Pero sumagot si Juda sa kanya, "Binalaan po kami ng gobernador na wag na po kaming magpapakita sa kanya kung hindi po namin kasama ang aming kapatid na si Benjamin. Kung pasasamahin po ninyo siya sa amin, babalik kami roon para bumili ng pagkain. Pero kung hindi po kayo papayag, hindi po kami magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang aming kapatid." Sinabi ni Jacob, "Bakit binigyan niyo ako ng malaking problema? Bakit ipinagtapat niyo pa sa gobernador na may isa pa kayong kapatid?" Sumagot sila, "Kasi po lagi niya kaming tinatanong tungkol sa pamilya natin. Nagtanong siya kung buhay pa ba ang aming ama at kung may iba pa po kaming kapatid. Kaya sinagot po namin siya. Hindi po namin inaasahan na sasabihin niya sa amin na dalhin namin sa kanya
ang kapatid namin. Kaya sinabi ni Huda sa kanilang ama, "Ama, pumayag na po kayo na isama namin si Benjamin para makaalis na po kami agad at makabili ng pagkain para hindi po tayo mamatay lahat sa gutom. Igagarantiya ko po ang buhay ko para kay Benjamin. Sigilin po ninyo ako kung anuman ang mangyari sa kanya. Kung hindi po siya makakabalik sa inyo ng buhay, sisihin po ninyo ako habang buhay. Kung hindi po tayo nagsayang ng panahon, 2 beses na sana kaming nakabalik." Sinabi ng kanilang ama, "Kung ganoon, umalis na kayo. Magdala kayo sa mga sisidlan ninyo ng pinakamagandang produkto rito sa ating lugar para irigalo sa gobernador ng Ehipto. Mga gamot, pulot, pampalasa, pabango, at mga bunga ng pistasyo at almendro. Doble ninyo ang dala ninyong pera dahil dapat ninyong ibalik ang perang ibinalik sa mga sako ninyo. Baka nagkamali lang sila noon. Isama ninyo ang kapatid ninyong si Benjamin at bumalik kayo agad sa gobernador ng Ehipto. Naway hipuin ng makapangyarihang Diyos ang puso ng gobernador para mahabag siya sa inyo at ibalik niya sa inyo sina Simeon at Benjamin. Pero kung hindi sila makabalik, tatanggapin ko na lang ng maluwag sa kalooban ko." Kaya nagdala ang magkakapatid ng mga regalo at dinoble rin nila ang dala nilang pera. Pagkatapos, umalis sila papuntang Ehipto kasama si Benjamin at nakipagkita kay Jose. Pagkakita ni Jose na kasama nila si Benjamin, inutusan niya ang tagapamahalang alipin, "Dalhin mo ang mga taong ito sa bahay. Magkatay ka ng hayop at magluto dahil magtatanghalian sila kasama ko." Sinunod ng tagapamahalang alipin ang utos sa kanya. Kaya dinala niya ang magkakapatid sa bahay ni Jose. Natakot ang magkakapatid nang dinala sila sa bahay ni Jose dahil inisip nila, "Baka dinala tayo rito dahil sa perang ibinalik sa mga sako natin noong una nating pagparito. Baka dakpin nila tayo at kunin ang mga asno natin at gawin tayong mga alipin." Kaya nakipag-usap sila sa tagapamahalang alipin habang nasa pintuan pa lang sila ng bahay. Sinabi nila, "Ginoo, sandali lang po. May sasabihin lang po kami sa inyo. Pumunta po kami rito noon para bumili ng pagkain. Nang papauwi na po kami, nagpalipas kami ng gabi sa isang lugar at doon namin binuksan ang mga sako namin at nakita po namin sa loob ang perang ibinayad namin para sa mga pagkain. Narito, ibinabalik na po namin. Nagdala pa po kami ng karagdagang pera para bumili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng pera sa mga sako namin." Sumagot ang tagapamahalang alipin, "Walang anuman iyon. Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos, na Diyos din ng inyong ama, ang siyang sigurong naglagay ng perang iyon sa mga sako ninyo. Natanggap ko ang bayad niyo noon." Pagkatapos, dinala niya si Simeon sa kanila. Pinapasok ng tagapamahalang alipin ang magkakapatid sa bahay ni Jose at binigyan ng tubig para makapaghugas sila ng kanilang mga paa. Binigyan din niya ng pagkain ang kanilang mga asno. Inihanda ng magkakapatid ang mga regalo nila kay Jose habang hinihintay nila ang pag-uwi nito, sapagkat sinabihan sila na doon magtanghalian sa bahay ni Jose. Pagdating ni Jose, yumukod sila sa kanyang harapan bilang paggalang at ibinigay nila ang kanilang mga regalo. Kinamusta sila ni Jose. Pagkatapos, nagtanong din siya, "Kamusta ang ama ninyong matanda na binanggit niyo noon sa akin? Buhay pa ba siya?" Sumagot sila, "Buhay pa po si ama at mabuti pa naman po siya." Pagkatapos, yumukod silang muli sa kanya bilang paggalang. Pagkakita ni Jose kay Benjamin na kapatid niyang buo, sinabi niya, "Ito ba ang bunsong kapatid ninyo na ikinuwento niyo noon sa akin?" Sinabi niya agad kay Benjamin, "Naway pagpalain ka ng Diyos." Pagkatapos, mabilis na lumabas si Jose dahil naiiyak na siya sa pangungulila sa kapatid niya. Pumasok siya sa kanyang silid at doon umiyak. Pagkatapos,
Naghilamos siya at bumalik sa kanila na pinipigil ang kanyang nararamdaman. At nag-utos siya na ihanda na ang pagkain. Iba ang mesa na kinainan ni Jose, iba rin ang kinainan ng kanyang mga kapatid, at iba rin ang sa mga Ehipsyo na doon din nanananghalian, sapagkat hindi kumakain ang mga Ehipsyo na kasama ang mga Hebreo sa isang mesa, dahil kasuklam-suklam iyon para sa kanila. Nakaharap kay Jose ang mesang inuupuan ng kanyang mga kapatid. Nagtitinginan ang magkakapatid dahil nagtaka sila na magkakasunod ang pagkakaupo nila sa mesa, mula sa panganay hanggang sa bunso. Hinainan sila ng pagkain na galing sa mesa ni Jose, pero ang ibinigay kay Benjamin na pagkain ay 5 beses ang dami kaysa sa iba. Nagsikain sila at nagsiinom kasama si Jose. Genesis chapter 44. Ang nawawalang kopa. Samantala, inutusan ni Jose ang tagapamahalang alipin sa kanyang bahay. Sinabi niya, punuin ninyo ng pagkain ang mga sako ng magkakapatid ayon sa kanilang makakaya at ilagay sa mga sako nila ang perang ibinayad nila. Ilagay ninyo ang aking kopang pilak sa sako ng bunso kasama ng perang ibinayad niya sa pagkain. Ginawa ng tagapamahalang alipin niya ang sinabi ni Jose. Kinabukasan, maagang umalis ang magkakapatid na dala-dala ang kanilang sako. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod nang sabihin ni Jose sa kanyang tagapamahalang alipin, bilis, habulin mo ang mga taong iyon, at kung maabutan mo sila'y sabihin mo sa kanila, bakit masama ang iginanti ninyo sa mabuting ipinakita namin sa inyo? Bakit kinuha ninyo ang kopa na iniinuman ng aking amo at ginagamit niya sa panghuhula? Masama ang ginawa ninyong ito. Naabutan ng tagapamahalang alipin ang magkakapatid at sinabi niya ito sa kanila. Sinabi niya sa tagapamahalang alipin, paano po ninyo nasabi iyan? Imposibleng gawin namin ang bagay na iyan. Alam niyo rin na mula sa Kanaan ay dinala namin pabalik sa inyo ang perang nakita namin sa aming mga sako. Kaya bakit magnanakaw pa kami ng pilak o ginto sa bahay ng amo ninyo? Kapag nakita niyo ang kopa na iyan sa isa sa amin, patayin niyo siya at magiging alipin niyo kami. Sinabi ng tagapamahalang alipin, sige, kapag nakita ko ang kopa sa isa sa inyo, ay magiging alipin ko siya, at ang matitira sa inyo ay walang pananagutan. Kaya, nagmamadaling ibinaba ng bawat isa ang mga sako nila at binuksan ito. Agad na hinanap ng tagapamahalang alipin ng kopa sa mga sako, magmula sa panganay hanggang sa bunso, at ang kopa ay nakita sa sako ni Benjamin. Nang makita ito ng magkakapatid, pinunit nila ang kanilang mga damit sa sobrang kalungkutan. Muli nilang isinakay sa asno ang mga sako nila at bumalik sa lungsod. Nang dumating si Juda at ang mga kapatid niya sa Ehipto, naroon pa rin si Jose sa bahay niya. Pumasok sila sa bahay at lumuhod sa harapan ni Jose. Sinabi ni Jose sa kanila, ano ba itong ginawa ninyo? Hindi niyo ba alam na marunong akong manghula? Kaya wala kayong maitatago sa akin. Sinabi ni Juda, mahal na gobernador, wala na po kaming ikakatwiran pa sa inyo. At hindi po namin masasabi na hindi kami nagkasala. Ang Diyos po ang siyang naghayag ng aming kasalanan. Ngayon, lahat po kami ay alipin na ninyo. Kami at ang isa na nakitaan ng kopa. Pero sinabi ni Jose, hindi ko magagawa iyan. Kung kanino lang nakita ang kopa, siya lang ang magiging alipin ko. At makakauwi na kayo sa inyong ama ng matiwasay. Nagmakaawa si Juda para kay Benjamin. Lumapit si Juda kay Jose at sinabi, hinihiling ko sa inyo, mahal na gobernador, na kung maaari, pakinggan niyo ako. Huwag sana kayong magalit sa akin, kayo na gaya ng Faraon. Tinanong niyo kami noon kung mayroon pa kaming ama at kapatid. At sinagot po namin na may ama pa kami na matanda na at may bunso kaming kapatid na ipinanganak sa kanyang katandaan. Sinabi po namin na patay na ang kapatid niya at siya na lang ang naiwan sa kanilang magkakapatid na buo. At mahal na mahal po siya ng aming ama.
Sinabi rin po namin na dadalhin namin siya sa inyo para makita niyo rin siya. Sinabi namin sa inyo na hindi maaaring iwanan ng bunsong kapatid namin ang aming ama dahil baka ang pag-alis ng kanyang anak ang siyang ikamatay niya. Pero sinabi niyo po sa amin na huwag kaming magpapakita sa inyo kung hindi namin kasama ang aming bunsong kapatid. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama noong umuwi kami. Hindi nagtagal, sinabi ng aming ama na muli kaming bumalik dito at bumili ng pagkain. Pero sinabi po namin sa kanya na makakaalis lang kami kung kasama namin ang aming bunsong kapatid. Dahil hindi kami maaaring magpakita sa inyo kung hindi namin kasama ang bunso namin. Ito ang isinagot niya sa amin. Alam niyo naman na 2 lang ang anak ko sa asawa kong si Raquel. Ang isa'y wala na. Maaring niluray-luray siya ng mababangis na hayop. At hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikita. Kung kukunin niyo pa ang isang ito na naiwan sa akin at kung may mangyari sa kanya, baka mamatay ako dahil sa sobrang paghihirap ng aking kalooban. Kaya ang buhay po ng aming ama ay nakasalalay sa buhay ng kanyang anak. Kung uuwi kami na hindi namin siya kasama, tiyak na mamamatay sa kalungkutan ng aming ama na matanda na. Itinaya ko ang aking buhay para sa kanyang anak. Sinabi ko po sa aking ama na kung hindi ko maibabalik sa kanya ang kanyang anak, ako ang dapat sisihin habang buhay. Kaya, mahal na gobernador, ako na lang po ang magpapaiwan dito bilang alipin ninyo, salip na ang kanyang anak. At payagan nyo na lang po siyang makauwi kasama ng mga kapatid niya. Hindi po ako pwedeng umuwi ng hindi kasama ang anak niya. Hindi ko po kayang tiisin na makita ang masamang mangyayari sa aming ama. Genesis chapter 45. Nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang sarili, kaya pinalabas niya ang kanyang mga alipin. At nang sila na lamang ang naroon, nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Umiyak ng malakas si Jose. Kaya narinig ito ng mga Ehipsyo at ng sambahayan ng Faraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako si Jose. Totoo bang buhay pa ang ating ama?" Pero hindi nakasagot sa kanya ang mga kapatid niya dahil natulala sila. Kaya sinabi ni Jose, "Lumapit kayo sa akin." Nang lumapit na sila, sinabi niya, "Ako si Jose na kapatid ninyo, ang ipinagbili at dinala nyo rito sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong mag-alala. At huwag niyong sisihin ang sarili niyo dahil ipinagbili niyo ako rito. Dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. 2 taon pa lang ito ng tagutom at may susunod pang 5 taon na walang ani. Pero sinugo ako rito ng Diyos para mailigtas kayo at manatili ang marami sa inyo rito sa mundo. Kaya hindi kayo ang nagpadala sa akin dito kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng buong Ehipto. Ngayon, magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin niyo sa kanya na ang anak niya ay ginawa ng Diyos na tagapamahala ng buong Ehipto. At sabihin niyo sa kanya na pinapapunta ko siya rito sa akin sa lalong madaling panahon. Sabihin niyo rin sa kanya na maaari siyang tumira sa lupain ng Goshen kasama ang kanyang mga anak at mga apo, mga hayop at ang lahat ng ari-arian niya para malapit siya sa akin. Aalagaan ko siya rito sa Goshen dahil may darating pang 5 taon na tagutom. Ayaw kong magutom siya at ang kanyang sambahayan, pati ang kanyang mga hayop." Nagpatuloy si Jose sa pagsasalita. "Ngayong alam niyo na, maging ng kapatid kong si Benjamin, na talagang ako si Jose na nakipag-usap sa inyo. Sabihin niyo sa aking ama ang tungkol sa karangalang nakamit ko rito sa Ehipto at ang lahat ng nakita ninyo tungkol sa akin at dalhin niyo siya agad dito sa akin." Pagkatapos niyakap ni Jose ang kanyang kapatid na si Benjamin. Umiiyak siya habang nakayakap kay Jose. Pagkatapos, pinaghahagkan ni Jose
ang lahat ng kapatid niya at patuloy siyang umiiyak sa kanila. Pagkatapos noon ay nakipag-usap sa kanya ang mga kapatid niya. Nang makarating ang balita sa palasyo ng Faraon na dumating ang mga kapatid ni Jose, natuwa ang Faraon at ang kanyang mga opisyal. Sinabi ng Faraon kay Jose, "Sabihin mo sa mga kapatid mo na kargahan nila ng pagkain ang mga hayop nila at bumalik sa lupain ng Kanaan. Pagkatapos, dalhin nila rito ang kanilang ama at ang kani-kanilang pamilya dahil ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang lupain sa Ehipto at matitikman nila ang pinakamagandang ani nito. Sabihin mo rin sa kanila na magdala sila ng mga karwahe mula rito sa Ehipto para masakyan ng mga asawa at anak nila sa paglipat nila rito at dalhin nila rito ang kanilang ama. Huwag na silang manghinayang sa mga ari-arian nilang maiiwan dahil ang magagandang bagay sa buong Ehipto ay magiging sa kanila." Ginawa ito ng mga anak ni Jacob at ayon sa utos ng Faraon, binigyan ni Jose ang mga kapatid niya ng mga karwahe at pinabaunan ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Binigyan din niya ang bawat isa sa kanila ng damit, pero ang ibinigay niya kay Benjamin ay 5 damit at 300 pirasong pilak. Pinadalhan din niya ang kanyang ama ng 10 asnong may mga kargang pinakamagandang ani mula sa Ehipto at 10 babaeng asno na may mga kargang trigo, tinapay at mga baon ng kanyang ama sa paglalakbay. Nang pinaalis na niya ang kanyang mga kapatid, sinabi niya huwag silang mag-aaway sa daan. Kaya umalis sila sa Ehipto at bumalik sa kanilang ama sa Kanaan. Pagdating nila roon, sinabi nila sa kanilang ama na buhay pa si Jose at siya pa nga ang tagapamahala sa buong Ehipto. Natulala si Jacob. Hindi siya makapaniwala. Pero nang sinabi nila sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jose sa kanila at nang makita niya ang mga karwahe na ipinadala ni Jose para sa pagpunta niya sa Ehipto, bigla siyang lumakas. Sinabi ni Jacob, "Naniniwala na ako. Ang anak kong si Jose ay buhay pa. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay." Genesis chapter 47. Pagkatapos, umalis si Jose at pumunta sa Faraon, kasama ang 5 sa kanyang kapatid. Sinabi ni Jose sa hari, "Dumating na po ang aking ama at mga kapatid galing sa Kanaan at dala po nila ang mga hayop nila at ang lahat ng kanilang ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen." Ipinakilala niya agad sa Faraon ang 5 sa kanyang kapatid. Tinanong sila ng Faraon, "Ano ang trabaho ninyo?" Sumagot sila, "Mga pastol po kami ng hayop katulad ng mga magulang namin. Pumunta kami rito para pansamantalang manirahan dahil matindi po ang tagutom sa Kanaan at wala na kaming mapagpastulan ng mga hayop namin. Hinihiling po namin sa inyo na kung maaari ay payagan niyo kaming manirahan sa Goshen." Sinabi ng Faraon kay Jose, "Ngayong dumating na ang iyong ama at mga kapatid, nakabukas ang Ehipto para sa pamilya ninyo. Patirahin sila sa Goshen na isa sa magagandang lupain sa Ehipto. Kung may mapipili ka sa kanila na mapagkakatiwalaan, gawin silang tagapagbantay ng mga hayop ko." Dinala ni Jose ang kanyang ama sa Faraon at ipinakilala. Pagkatapos, binasbasan ni Jacob ang Faraon. Tinanong siya ng Faraon, "Ilang taon ka na?" Sumagot siya, 130 taon. "Maikli at mahirap po ang naging buhay ko rito sa lupa. Hindi ito umabot sa kahabaan ng buhay ng aking mga ninuno." Pagkatapos, muli niyang binasbasan ang Faraon at umalis siya sa harapan ng Faraon. Ayon sa utos ng Faraon, inilagay ni Jose sa ayos ang kanyang ama at mga kapatid sa Ehipto. Ibinigay niya sa kanila ang lugar ng Rameses na isa sa pinakamagandang lupain sa Ehipto. Sinustentuhan ni Jose ng pagkain ang kanyang ama, mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama ayon sa dami ng kanilang mga anak. Ngayon, malala na ang tagutom, kaya wala nang pagkain kahit saan. Nanghina na ang mga tao sa Ehipto at sa Kanaan dahil sa gutom. Tinipon ni Jose ang lahat ng perang ibinayad ng mga taga-Ehipto
at taga-Kanaan na bumili ng pagkain at dinala ito sa palasyo ng Faraon. Dumating ang panahon na naubos na ang perang pambili ng mga taga-Ehipto at ng mga taga-Kanaan. Pumunta ang mga taga-Ehipto kay Jose at sinabi, "Wala na po kaming pera. Kung maaari, bigyan na lang ninyo kami ng pagkain dahil mamamatay na kami sa gutom." Sinabi ni Jose, "Kung wala na talaga kayong pera, dali nyo rito ang mga hayop ninyo at iyon ang ibayad ninyo sa pagkain ninyo." Kaya, dinala nila kay Jose ang kanilang mga kabayo, tupa, baka at asno at ipinalit ito sa pagkain. Sa loob ng 1 taon, sinustentuhan sila ni Jose ng pagkain kapalit ng kanilang mga hayop. Pagkalipas ng 1 taon, pumunta na naman ang mga tao kay Jose at nagsabi, "Hindi po maitatago sa inyo na wala na kaming pera at ang mga hayop namin ay nariyan na sa inyo. Wala na pong naiwan sa amin, maliban sa aming sarili at mga lupain. Kaya tulungan niyo po kami para hindi kami mamatay at hindi mapabayaan ang mga lupain namin. Payag po kami na maging alipin na lang ng hari at mapa sa kanya ang mga lupain namin para may makain lang kami. Bigyan niyo po kami agad ng mga binhi na maitatanim para hindi kami mamatay at hindi namin mapabayaan ang mga lupain namin." Kaya ipinagbili ng lahat ng taga-Ehipto ang mga lupain nila kay Jose dahil matindi na ang tagutom. Binili ni Jose ang lahat ng ito para sa hari. Kaya ang mga lupaing iyon ay naging pag-aari ng Faraon. Ginawa ni Jose na mga alipin ng Faraon ang mga tao sa buong Ehipto. Ang mga lupain lang ng mga pari ang hindi nabili ni Jose. Hindi nila kailangang ipagbili ang mga lupain nila dahil sinusustentuhan sila ng Faraon ng pagkain at ng mga pangangailangan nila. Sinabi ni Jose sa mga tao, "Ngayon na nabili ko na kayo pati ang mga lupain ninyo para sa Faraon, heto ang binhi para makapagtanim kayo. Kapag aani kayo, ibigay ninyo sa Faraon ng 20% ng ani ninyo at sa inyo na ang matitira para may maitanim kayo at may makain ng buong sambahayan ninyo." Sinabi ng mga tao, "Ginoo, napakabuti po ninyong amo sa amin. Iniligtas niyo ang buhay namin. Pumapayag po kami na maging alipin ng Faraon." Kaya ginawa ni Jose ang kautusan sa lupain ng Ehipto na ang 20% ng ani ay para sa Faraon. Ang kautusang ito ay nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Ang mga lupain lang ng mga pari ang hindi naging pag-aari ng Faraon. Tumira ang mga Israelita sa Goshen na sakop ng Ehipto. Nagkaroon sila roon ng lupain at dumami pa ang lahi nila. Tumira si Jacob sa Ehipto sa loob ng 17 taon. Nabuhay siya hanggang 147 taon. Nang naramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, "Kung maaari, ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng 2 hita ko at manumpa ka na ipagpapatuloy mo ang pagpapakita ng iyong kagandahang loob sa akin. Huwag mo akong ilibing dito sa Ehipto. Kapag namatay na ako, ilibing mo ako sa libingan ng aking mga ninuno." Sumagot si Jose, "Gagawin ko po ang sinasabi ninyo." Sinabi ni Jacob, "Sumumpa ka sa akin." Kaya sumumpa si Jose sa kanya. Lumuhod si Jacob sa kanyang higaan para magpasalamat sa Diyos.